Okay, so magandang araw po mga ka-DIY. So welcome na naman sa DIY ni Opoy. Okay, so yung tatalakayin natin ay tungkol sa dalawang uri ng transformer. So itong maliit na to ay 50 Hz at ito ay 60 Hz. Okay, so bakit may iba-ibang frequency yung transformer natin? So yung 50 Hz pwede bang i-set up natin sa 60 Hz na frequency or vice versa po? Okay, so yan po ang tatalakayin natin sa ngayong araw na to. Okay, so ito pong video na to ay para lang sa mga baguhan. Okay, so yung nagsisimula pa lang sa electronics, so katulad ko. Okay, so itong nalalaman ko ay gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ba ang pagkakaiba ng dalawang transformer na to, na iba din ang frequency nila. Okay, so ano ba ang 50 Hz or 60 Hz? So ganito po yan mga ka-DIY. So ano natin sa whiteboard. So ganyan po yung sine wave ng ating power supply. Okay, time. So positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative. So ang ibig sabihin ng 50 Hz at saka 60 Hz. So for example, ipagpalagay natin na 50 Hz yung transformer natin. So itong complete cycle na to, na makikita natin na half positive at saka half negative. So yan po ang isang complete cycle ng isang sine wave ng ating power supply. So ito po ay one cycle po, one complete cycle. So yung 50 Hz, ipagpalagay natin yung 50 Hz. So sa isang segundo po, makakabuo siya ng complete, so 50 na complete cycle. So yan po ang ibig sabihin ng 50 Hz. So isang segundo, makabuo siya ng 50 complete cycle. Din sa 60 Hz naman, 60 na complete cycle sa isang segundo. So yan. So 50 na complete cycle sa isang segundo yung 60 Hz. So yan po ang pagkakaiba ng 50 Hz na transformer at saka 60 Hz na transformer. So saan ba kadalasan magamit yung mga 50 Hz? So kadalasan sila sa mga bansa na gumagamit ng 50 Hz ay kadalasan ay sa Europe country. So madaming mga 50 Hz diyan. Sa Japan siguro 50 Hz din. So sa atin sa Pilipinas ay 60 Hz tayo dito. So ito ay 50 Hz, so 60 Hz. So ang tanong, pwede ba itong 50 Hz i-set up sa 60 Hz? Okay, so yan po ang magandang tanong. Okay, pero i-discuss ko muna at i-share ko muna kung ano ba yung pagkakaiba nila sa winding, yung 50 Hz at saka 60 Hz. So sa 60 Hz, siguro makikita na ninyo sa YouTube na ang constant talagang ginagamit sa ating bansa ay ito, 42, number 42. So yan po, kung magre-rewind tayo ng transformer, so yan po ang ginagamit nila. Tapos yung 50 Hz ay 50 po. Number 50. Kaya napakalaking diferensya ng number of turns sa 60 Hz at saka 50 Hz. So ipagpalagay natin na pareho sila ng core size ito. So ipapalagay na lang natin example, pareho sila ng core size. So kung sa bansang 50 Hz, so for example, yung core area natin ay 45 cm.
So 45 cm. So gamit tayo ng calcio ha. So 50 Hz muna yung ano natin. Una natin i-compute. So 50 divide 45 equals. So 1.1 yung turns per volt niya. Ay. Okay. 50 Hz yan. So sa 42 naman, sa 60 Hz ay 42 divide 45 equals. So 0.9. Diba? 0.9 lang. 0.9 TPB. 60 Hz. Kaya kung i-ano natin yan sa 220 naman. So 220 times 0.9 equals. So sa 60 Hz na 45 cm 198 lang po. 198 turns. Okay. Tapos sa ano naman 50 Hz. So 1.1 times 220 equal. So napakalayo ng agwat po. 242 turns. So yan po ang pinagkaiba nila. Okay. So napakalaking agwat. So yan po ang diferensya nila. Napakalaking agwat ng number of turns. So pero saan po ba nanggaling itong ano na to, yung constant na ginagamit natin ngayon? So 42 at saka 50. So ito po ay nanggaling sa theoretical computation ni Faraday. So siya po ang naka-discovery ng electromagnetic induction na ginagamit sa transformer natin. So yan po ay napakahabang computation po. So yung 42 na lang po yung bali summarize po na para hindi na tayo mahirapan po sa pagkwinta. So yan na lang po yung binigay nila na constant. So ito po ay para pang 60 Hz at ito po ay pang 50 Hz. So yan po ang diferensya nila. At saka so balik tayo sa tanong, pwede bang i-set up yung 50 Hz sa 60 Hz? Okay. So ang sagot diyan ay pwede. So for example, itong 242 turns i-set up natin sa atin dito. So walang problema yan. So walang problema, halos wala tayong makitang problema diyan. So yung 50 Hz, kaya madaming mga transformer natin makita dito sa Pilipinas na mga 50 Hz. So walang problema yan. Okay, wala tayong makitang init. So napakalamig ng transformer natin. So ibig sabihin yan, mas maganda yung madaming turns, pero hindi naman masyadong madami. Okay, so vice versa po. So itong 50 Hz, 60 Hz natin, i-set up natin sa 50 Hz ng mga country. So yan na po. Yan na po yung napakalaking problema. So iinit yan, tapos masusunog sa darating na araw. So masusunog yung transformer na natin, at saka yung winding yung core ay iinit, tapos yung winding na natin masusunog na talaga. Okay. So bakit pa masusunog yung bakit masunog yung winding natin? So ganito kasi po yan mga ka-DIY. So sa 50 Hz po kasi yung flow ng ating current sa ating wire ay medyo mabagal. Kaya 50 Hz nga lang siya dahil yung flow ng current ay medyo mabagal compare dito. So kaya kung 50 Hz, madaming number of turns dahil mabagal yung current niya.
So compare dito sa 60 Hz, yung current niya ay napakabilis kaya nilagyan lang ng kaunting turns po. So katulad ng mga power supply natin sa yung galing pa talaga sa poste po. So 13.8 volts yan, 30,800. So magtataka tayo na ba't ang liit ng mga wire na ginagamit nila sa fuse cutout. So yan po ang dyan. Yan po ang sagot dyan dahil napaka lang yung current na dadaan dyan. Bali napakabilis kaya yung wire na nasa fuse cutout ay maliit lang, siguro mga 22 mm lang siguro yan. Sa tansya ko 22 or 14, so napakaliit compare na dito sa ating MDP min. So malaki na yung mga wire dahil yung frequency dyan ay bumabagal na po. So yan po ang kaibahan ng 50 Hz at saka 60 Hz. So, yung 50 Hz na i-set up natin sa ating mga amplifier na 60 Hz tayo, so walang problema. Pero kung yung ating 60 Hz dadalhin sa mga bansang may mga 50 Hz, so yan po. Yan na po yung problema. Okay, so siguro naliwanagan na tayo kung ano ba ang pagkakaiba ng 50 Hz at saka 60 Hz. So yan lang po siguro. So salamat sa pagpanood mga ka-DIY. And please like and subscribe.